Yun naman, no? Magandang buhay po sa ating lahat. Mga kakwento, welcome to Papa Josh Vlog. And pati muna tayo kay Sir Manuel Cabral, Patang Subic. Pero nasa Amerika siya ngayon. Kasama natin dati sa Royal Duty Free. Hello po, Sir Manuel Cabral, for following and watching our videos. And ganun din kay Boss Jack Lobos, ang napakagwapong si Boss Jack Lobos. Kasama naman natin dati sa Legenda Resorts. Yon. And salamat po. And God bless you. Salamat sa panonood. Anyway, gusto ko lang mag-react do sa isang nabasa ko na post. Sabi kasi doon, a boss is not your friend. A company is not your family. Do your job, get paid, and go home. Kakaiba, no? Hindi ko naman sinasabing ma-i-apply ito sa lahat. Meron din sigurong sa ibang tao ay appropriate to or sakto. But anyway, sa punto ko lang, sa akin lang to, pwede nyo rin magagamit. Kung magagamit ay tanggapin, kung hindi magagamit ay isnabin. Unang-una, a boss is not your friend. Sa tagal ko ng pagtatrabaho dito sa abroad, karamihan ng mga naging boss ko at mga boss ko hanggang ngayon ay kaibigan ko. Yung unang trabaho namin dito bilang waiter sa Thailand restaurant, ang boss doon ay kaibigan namin. At hanggang ngayon, kaibigan ko siya. Lagi kaming kumakain sa labas. Ni-invite niya yung family ko, si Cha and si ate. Actually, tinatanong niya na nga kung kailan darating si ate dito at si Cha. Kasi excited din siya makita ulit yung family ko. Lagi kami kumakain sa labas. Mabait siya sa akin sa trabaho. And a long time friend na namin. 20 years na namin kaibigan. At kaibigan ko siya. In times of may kailangan kami like trabaho, si ate, binigyan niya ng trabaho nung nandito si ate. At yung mga needs namin sa companies, pag may kailangan kami, inaasikaso niya talaga. Pag may trouble kami sa whatever inside the company, siya yung nag-aasikaso at naglalakad, yung boss namin. So para sa akin, yung boss ko doon sa unang trabaho dito is a very good friend of mine and a very good family friend. And sumunod na trabaho ko naman ay sa Early Childhood Development Center. Yung boss din nung kaibigan ko din. And you know what, nung nagkaroon ng closure ng mga centers namin dito during pandemic, yung boss namin ay nirecommend ako para makapunta ng Thailand. Tinawagan niya yung Thailand Center at nirecommend ako na pumunta ron. Nirecommend niya rin ako sa Hong Kong and Singapore. At the same time, mga branches din dito sa China, nirecommend niya rin ako. Good friend of mine. Kaya para sa akin ay applicable yung be a friend's boss or your boss friend. Maging palakaibigan sa inyong amo. Sabi nga nung, isa pa muna, another thing ngayon, yung boss ko na kumuha sa akin dito, yung employer ko, nagkakilala kami way back year 2022. At nagsara kasi yung company namin due to some reasons. And then nirecommend ako ng isang kaibigan sa boss ko at tinignan niya ako kung paano magtrabaho. Naging kaibigan ko siya. And nung umuwi ako sa Pilipinas at nagkaroon na ng chance and opportunity na makabalik dito sa China, lagi niya akong tinatawagan, lagi niya akong mini-message. Pag may mga kailangan siya, mini-message niya ako. At finally, nung kailangan niya ako, actually, hindi lang kailangan niya ako, kailangan niya naman talaga ako, sinabi niya. It's just yung hindi pa ganon kadali bumalik dito. But nung dumating na yung opening opportunity, nilakad niya talaga ako, ginastusan niya ako para makabalik ako dito sa Beijing, China.
naging kaibigan ko siya at hanggang ngayon kaibigan ko siya. I call him boss. It's because nasanay na tayo sa Pilipinas, bossing, boss. And then, pero kaibigan ko siya. And we're very casual. At yun, ang maganda nun dahil naging kaibigan ko siya, talagang nilakad niya ako, inasikaso niya ako. He did his best for me. So, I will be able to go back here sa trabaho namin. Natuwa siya sa pinakita ko noon for couple of months na nagkasama kami. At naging magkaibigan kami. At mataas yung respeto namin sa isa't isa. Kaya nabigyan ako ng chance na makabalik dito sa biyaya ng Panginoon at nagamit na si aking boss. Another thing, sabi nga nung isang mayaman na businessman, humanap ka ng magaling na boss, hindi lang magaling na company or kumpanya. Sapagkat yung magaling mong boss, yan ang magbibigay ng mga opportunities sa iyo para maging successful ka sa career mo. Maganda nga yung company mo and hindi naman magaling yung boss mo, then you will not get those breaks para maging successful ka sa iyong career. Kaya hanapin mo yung magaling na boss, maging kaibigan mo ang boss. Hindi lang sa trabaho. Pagkakaibigan mo kasi yung boss mo sa labas, kaibigan mo rin siya sa loob ng trabaho. Para sa akin lang yan. Yun. Simple as that. At the same time, yung a company is not your family. Para sa akin, araw-araw kang papasok sa trabaho. Sabi ko nga, for 22 years nagtatrabaho na ako dito. For 35 years total nagtatrabaho ko, including sa Pilipinas. 22 years dito sa abroad. Ang company, yung mga colleagues ko, mga kasamahan ko sa trabaho, mga fellow workers and employees ko, they are a very good friend of mine. And they are like family. Kapag may mga occasion like birthday, pumupunta sila sa bahay, kainan, luto, and we're really good family. Parang tratuhan namin ay pamilya. Para sa akin, magandang i-apply yan. Maging mabait ka, maging kaibigan mo, pati ang iyong company and colleagues. Lastly, do your job, get paid, and go home. Magiging ulit-ulit yung takbo ng buhay mo dyan. Yes, get paid is very important. Do your job is very important. And go home is very important. But boss and your company is also very important na maging kaibigan mo sila at maging family ang tratuhan ninyo sa isa't isa sapagkat araw-araw kayo magkikita sa inyong trabaho. Kayo rin ang magtutulungan yan kapag may mga conflicts and troubles sa trabaho. Yang boss mo at yang company and colleagues mo ay maaaring magiging malaking tulong para ma-solve yung mga problems mo. Yun. So, salamat po. Reaction ko lang yan. Pwede nyo pong mapulot kung magagamit. Pwede rin namang istabin kung hindi magagamit. God bless us all. This is Papa Jo. Bye-bye.